Lumaking galit sa babaerong ama. Makapagpatawad kaya? Pulis na sangkot sa illegal na gawain. Magbabago pa kaya? Babaeng nakaranas ng pananakit ng ama. Maghiganti kaya? Nasaktan at nasugatan. Sila ba ay maghahangad ng Restback. Susunod na. Tuluyang nasira ang pagsasama ng mga magulang ni Rafi dahil sa walang tigil na pambababae ng kanyang ama. Naiwan silang magkakapatid sa poder ng kanilang ama matapos piliin ng kanyang ina na umalis sa kanilang tahanan. Hindi niya sukat akalain na aabot sa 7 babae ang makakarelasyon ng kanyang ama. Naging inspirasyon ko yun, nakala ko mabuti. Nang siya ay nagbinata, ang dating kinamumuhian niya sa kanyang ama ay kanya na rin ginagawa. Try ko ng manigarilyo, nag-try na akong uminom ng alak, nakakapag-sugal. Naging matinik siya sa mga babae hanggang sa nagbunga ang kanyang mapusok na pag-ibig sa kanyang kasintahan. Matapos ang 3 taon, nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon nila. Naiwan sa kanyang pangangalaga ang 2 anak. Gayunpaman, nakahanap siya ng panibagong kasintahan at sila ay nagkaroon ng isang anak. Hindi ako naniniwala talaga sa kasal. Gusto ko lang magkaroon na ako ng relasyon, magkaroon ng anak. Kasi nakita ko yung direksyon ng buhay ng tatay ko, lagi lang hiwalay, lagi lang nag-aaway. So kaya parang gusto ko, gano'n na lang din yung buhay ko. So doon ko nararamdaman na parang wala ng direksyon yung buhay ko dahil paiba-iba na lang ako ng kinakasama. Paglipas ng mga taon, isang babae naman ang nakabihag ng kanyang puso, si Cecil. Nagsama sila sa iisang bubong kasama ang mga anak niya. Inumaga ka na naman ng uwi. Nagtatanong yung mga anak mo. Ano, pinag-iisipan nyo na may masama akong ginagawa? Nagtatrabaho lang naman ako para sa inyo ah. May tinatapos na kami construction doon sa site. Sana nga trabaho lang inaatupag mo at hindi kung ano-ano. Maawa ka naman sa mga anak mo. Nagpapatuloy pa rin ako noon, pero hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Kahit may inuman na dyan, kahit mayroong magagandang babae na nakaharap sa akin, hindi na ako happy. Ang nasa isip ko na ayusin na yung pamilya ko. Lingid sa kaalaman ni Rafi, nakakilala na pala sa Panginoon ang kanyang mga anak at ipinapanalangin nila na magkaroon din siya ng relasyon sa Diyos. Tapos nung nakita ko, yung mga anak ko, tumutugtog pala sa church. So doon ko naramdaman, sabi ko, ba't ganito yung ginagawa ko sa buhay ko? Bakit ganito yung ginagawa ko sa mga anak ko? Bakit ang laki ng ginagawa kong mali? Nararamdaman ko na parang may gusto ng baguhin ng Diyos sa akin. Kahanap na ako ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Gusto ko naman na baguhin yung aking pamilya na maputol na yung ginagawa namin. Mula doon sa tatay, na ginaya naman namin. Nung umaten ako nung church na yon, ramdam ko talaga ang presensya ng Diyos sa akin. Ay, nung araw na yon, talagang tinanggap ko ang Panginoon. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking ginawa. Lahat ng mga sinanakit na naramdaman ko mula bata at yung mga sarap na alam kong walang direksyon, binura lahat sa akin ni Lord yun. Parang ibinalik niya ako dun sa tamang direksyon na kapapanganak ko lang. Agad na kinausap ni Rafi ang kanyang mga anak. Dito siya humingi ng kapatawaran at ng isa pang pagkakataon na maging mabuting ama sa kanila. Dahil sa patuloy niyang paglago sa Panginoon, natutunan na niyang talikuran ang dating mga bisyo. At sa halip, itinuon niya ang kanyang bagong buhay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang maling relasyon nila ng kanyang kinakasama na si Cecil. Idinulog niya ito sa panalangin at nagpasya siyang ipawalang bisa ang kasal nila ng dati niyang asawa. Bagamat mahaba ang proseso nito, pinili ni Rafi na itama ang kanyang pagkakamali. Kaya naman, agad niyang inalok ng kasal ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Lahat yung ginawa ko dahil alam ko na yun lang gusto ng Panginoon na gawin sa amin. Una-una, ayusin ko yung pamilya ko, ayusin ko yung relasyon ko sa asawa ko. December 6, 2018, kinasal sina Rafi at Cecil. Masayang-masaya ako noon. Ito na yung matagal na pinapanalangin namin. Ito yung buong-buong na ibinigay na blessing sa amin ni Lord na makasal kami mag-asawa. Biniyayaan din si Rafi ng isang auto supply business. Ginamit niya ang kanyang kita
sa pagpapatayo ng isang maliit na community church kung saan dumadalo ngayon ang kanyang mga kamag-anak na nadala niya sa Panginoon. Ramdam na ramdam ko yung paglaya sa ginawa sa akin ng Diyos. Nakita ko yung pamilya ko na nagsiserve na sa Lord. Doon ko naramdaman na talagang sobra-sobra yung blessing na ibinigay sa akin ng Panginoon. Siya yung aking Savior. Siya yung Diyos na talagang walang kapantay. You know, Peter, it's really only God's power, transforming power, that can deliver us from sins that we commit repetitively, or, you know, these parang habits, sinful habits. Yeah, right. It was only God's truth and salvation that really transformed Rafi. Tama yun, Felicie, because the sins that we normally commit, like in the case of Rafi, even in my case, when you're drinking, it leads to another sin, and they're all tied in together. It's a string of sinful behavior that you get hooked into, you get sucked into. But really, when God draws someone with so much love and compassion, through the children, talagang you're gonna be willing to give your heart to the Lord. And that's what happened dun sa case ni Rafi. Rest back sa sariling ama ang hinanap ni Rafi. Pero napasama siya dahil dito. It was the bitterness and resentment that brought Rafi to a world of sin and pain. When we seek revenge, or if we do not forgive, it does not affect those that hurt us. Tayo yung mas naapektuhan dahil sisirain tayo nito from the inside out. Proverbs 20:22 says, "Do not say, I will repay evil. Wait for the Lord, and He will deliver you." When we allow God to work in us and we start to realize our need to forgive those who hurt us, huwag nating resbakan ng mga taong nakasakit sa atin. Si Lord ang bahala sa kanila, di ba? Vengeance is His. At si Lord din ang aayos ng buhay mo at sa kanila in His perfect time. Tama. If you want your life to change, this is the time to surrender your life in the loving hands of our faithful God, who forgives and heals you. At meron siyang magandang plano para sa buhay niyo. Let's pray together and allow this prayer to be your prayer that comes from your heart. Just say, "Dear Jesus, I carry so much pain and hurt in my heart. And I don't know how to deal with this pain. I don't even know how to begin to forgive. But Lord, you said in your word that you chose to forgive us to the point that you even died on the cross while we were still in our sinful ways. So today, Lord, this very moment, help me to release forgiveness. Help me to unload all the burdens and hurts and pains that I carry in my heart and to lay it at the foot of the cross. As I approach you humbly and ask you to forgive all my sins, Lord, I want to start afresh. I want to start knowing you and loving you and being in your perfect will. So Lord, this moment I decide, Jesus, I invite you to come into my life and be the Lord of my life. I invite you to be my personal Savior. Thank you for dying on the cross for me. Thank you for giving me a brand new life. Thank you for giving me the greatest gift, the gift of everlasting life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. If you prayed to receive Jesus in your life, please call us. We want to tell you more about the exciting journey ahead of you. Our numbers are on your screen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger.
When you need to talk to someone who cares, call our prayer center. We have counselors who will listen, pray, and give you wisdom and inspiration from God's Word 24/7. Our hotline is 873-70700, and you can also text us at 0919-060-7567. For daily inspiration from the Word of God, download our Tanglao devotional. You can get the cell phone app or the book version. We also have a video version you can watch on our Facebook and YouTube channel. Sa susunod nating kwento, si Rogelio ay dawit sa mga summary executions ng mga kriminal. Saan hahantong ang buhay ng isang pulis patola? Susunod yan sa aming pagbabalik. Feeling mo ba wala nang magmamahal sa'yo dahil sa nakaraan mo? Hi everyone, my name is Luke Conde and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week Special Tugon. Ako po ay gaganap bilang si Nolo, a guy with big dreams and one of which is to be loved despite my past. Mangyari kaya ito? Abangan niyo yan sa GMA. Kahit na masakatan ako, kahit na may asawa pa yan, kahit na ano, basta gusto ko eh. Gusto ko yung tao na yan eh. Go ako. Seeking for love, acceptance, and affection, Edeline found herself entangled in multiple relationships with married men. Marami akong pera, pero hindi ako masaya. Edeline experienced a spiritual awakening when she encountered the 700 Club Asia. Ang laking bahagi sa buhay ko ng 700 Club Asia. Doon ako natuto tungkol sa Diyos. Kahit na maraming pagsubok, basta magtiwala ka lang, may kapayapaan sa puso ko. I encourage you to join forces with CBN Asia to keep our show, the 700 Club Asia, on air. With your support, more people will experience God's hope and love. Consider today giving and becoming a partner of CBN Asia. God bless you as you give. Sumali ako sa hanay ng mga tagapagtaguyod ng hustisya upang masugpo ang kriminalidad, upang maprotektahan ang mga minamahal ko sa buhay. Tila hindi sapat ang pinangakong katapatan sa batas. Inilagay ko sa aking mga palad ang pagbabagong matagal ko nang hinahangad. At dahil pati mga opisyal ko ay sang-ayon sa pagpapatupad ng ngipin sa ngipin na hustisya, ito'y sinunod ko. Halingin na yan doon. Wala ka pong magagawa na eh. Para mabawasan mga loko rito. Kahit alam kong labag ito sa batas ng tao at ng Diyos, pakiramdam ko na paggagaling ko ang lipunan sa sakit na idinudulot ng mga latak na kriminal. Para akong superhero, parang ako ang bayaning tagapagtanggol sa mga naaapi. Pilit kong ikinukubli, pilit kong nilalabanan ang katotohanang mali ang aking ginagawa. Hanggang kailan kaya matatapos? Hanggang kailan? Alam ko namang may kapalit ang lahat ng ito. Ito ba ang kabayaran ng lahat ng aking kasalanan? Bakit sila ang dapat magbayad? Bakit hindi na lang ako ang tumubos sa aking pagkakautang?
Nasangkot ako sa isang reklamong nagdadawit sa akin sa mga summary executions ng pulisya. Bagamat hindi naman ako ang mismong pumatay, nasuspindi pa rin ako ng 6 na buwan habang dinidinig ang kaso. Sa mga panahong ito, napuno ng katanungan ang aking kaisipan. Isang grupo ng mga pulis ang nakita kong nagtitipon-tipon tuwing umaga. Namangha ako sa nakikita kong kagalakan sa kanilang mukha. Isang araw, nilapitan ako ng isa sa kanilang mga kasamahan, isang opisyal at ranking officer. Ipinakilala niya sa akin ang Panginoong Jesus. Yun naging turning point ng buhay ko. Dahil sabi ko nga, nalimutan kong makinig. Dapat pala sa buhay natin, yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Dapat yung pala sa buhay natin. Yung 6-month na suspension ko, simula nung nakilala ko ang Panginoon, hindi na ako nagsisi. Sabi ko, Lord, ito pala yung pagtuturong binigay mo sa akin. At simula noon, naituwid ng Panginoon yung buhay ko. Mula noon, pinagsisihan ko ang lahat ng mga bagay na inakala kong tama noon. Ngunit kasalanan pala sa Panginoong Jesus. Nagsimula akong manalangin at makipagniig sa Diyos. At doon, natagpuan ko ang tunay at tuwid na landas. Hindi ako nag-atubili. Tinanggap ko ang ating Panginoong Jesucristo sa puso ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Nakansela ang kasong isinampa sa akin at napakabait ng Panginoon dahil nabalik ako sa serbisyo. Naging kasapi ako sa pagtatatag ng PNP Values and Leadership School. Dito itinuturo ko ang mga natututunan kong leksyon sa Panginoong Jesus. Dati akala ko ako si Superman na yung pinakamalakas at superhero ng buhay. Hindi pala. Na-realize ko na ang Superman pala sa mundong ito ay ang ating Panginoon lamang na si Jesucristo. You know, Felici, I praise God for those policemen who cared enough na walang hopeless case. Pinuntahan nila si Rogelio and shared the gospel, even if they knew the extent of his kaso. No? Yes, grabe. That's the love of God, no? Na walang kasalanan ang hindi niya pwedeng ipatawad. Diba? And I also saw here, you know, how sometimes we think that what we're doing is the right thing. Diba? That's right. Yun yung sinabi niya, na nung natuto siya, when he sought the Lord, you know, and looked into His Word, na-realize niya, mali pala yung binabawian niya yung mga tao in that way. Right. We you can't know? shortcut the law. Yeah. So, praise God for His transforming Word talaga. Amen. Rogelio hurt many people because of his actions until he realized his wrongdoing and needed to change and be saved. It was also fellow police officers who reached out to him, praise God, even though some of them knew that he was part of a gang of bad cops. And yet, because of their faith in God, they accepted Rogelio and ministered to him. You know, do you want restoration and healing? Do you want to be able to forgive? Imbis na yung bawi ng bawi. You know, manalangin tayo. Pray with me and let us seek our Lord Jesus. Heavenly Father, thank you, Lord, na you know what's happening. Alam mo ang nangyayari sa amin. Alam mo ang aming pinagdadaanan. Alam mo kung bakit kami nasaktan, Panginoon. And Lord, salamat, sabi sa iyong salita, na sa iyo ang rest back. You are the one who will take care of it, Father. Hindi na namin kailangang isipin yon. And thank you na pinakita mo sa amin na kung gagawin namin yon, kung babawi lang kami ng babawi, ang buhay namin ang masisira. Lord, tulungan mo kami. Help us, Lord. Help me, Lord. Walk your way. Help me forgive, Father. Thank you dahil pinaalala mo rin sa akin
na dahil sa iyong kamatayan sa krus, walang kasalanan ang hindi mo pwedeng ipatawad. Lord, bigyan mo ako ng bagong simula. Bigyan mo ako ng lakas para humingi ng tawad dun sa mga aking nasaktan. At bigyan mo rin ako ng lakas para patawarin ang mga nanakit sa akin, Panginoon. Thank you sa kalayaan na binibigay mo sa akin ngayong araw na ito. Turuan mo ako, Lord, how to take care of this freedom. Guide me through your Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen and amen. And even as Felici prayed, the Lord showed me just a host of people that ask God to give you the grace and the strength to release forgiveness unto all those that have hurt you, all those that have done you injustice, and you are now receiving that peace and comfort from the Lord. That's the feeling of being set free. So rejoice in that newfound freedom, kapatid. And there's also someone watching, meron kang problema sa inyong retina. I'm not sure if it's a detached retina, but the Lord is supernaturally healing you. Even now, I'm just declaring God's supernatural miracle is upon your eyes. Receive that healing in Jesus' name. Please go for a checkup that you will know na there's nothing wrong with your eyes anymore. Receive that, kapatid, by faith in Jesus' name. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Ang taglay niyang talento sa pag-awit ay nagbukas sa kanya ng oportunidad para makapagtrabaho sa Japan. At tulad ng isang awitin, ang buhay niya rin ay naglalaman ng isang mahabang kwento ng hirap at tagumpay. I was 8 years old nung makita kong sinaktan niya ang mother ko. That's the time na naisip ko, paglaki ko, aalisin ko doon ng nanay ko. Ang ginawa ko po, I just learn how to sing and sing and sing. Sa paglipas ng panahon, si Liza ay napagbuhatan din ng kamay ng sariling ama. So, meron po siyang ugali na kapag nananakit siya sa amin, pag nasasaktan niya kami, tuloy-tuloy yun, kahit na duguan na kami, hindi niya kami tinitigilan. So, nung time na yun, hindi na po nakayanan ng nanay ko. Sabi niya, babalikan ka ng tatay mo, lumundag ka na sa bakod. Tigpipiso siyang iniipon. Nilagay po niya lahat doon yung piso. Sabi niya, gamitin mo ito. Mamayang madaling araw, susunod ako sa'yo. Talagang duguan po ako, sumakay ako ng Victory Liner. Then, ang naisip ko po doon, kailangan ko siyang kayanin. Kailangan mas maging matatag ako kasi yung pag-alis ko na yun, wala na po akong balak bumalik. Agad siyang tumungo sa kanyang kapatid na nakatira sa Maynila. Matulog po ako, pagkagising ko, katabi ko na yung mami ko. Inako na ni Liza ang responsibilidad na buhayin ang kanyang ina sa paraang alam niya, ang pagkanta. Di kalaunay, nag-audition siya bilang Pinoy singer na ipapadala sa bansang Japan. At laking tuwa niya nang siya ay matanggap. Lumipad patungong Japan si Liza kung saan nagsimula ang kanyang karera. Ngunit naging daan din ito sa mas matindi pang mga karanasan. Doon ko po naranasan yung makipag-usap sa customer at yung damit mo iksi na. Hanggang sa meron po akong nagustuhan na customer namin, nagyayaan po kami na iinuman kami. Doon po yung first time kong uminom na nalasing akong wala na talaga akong alam. Binuhat na pala nila ako papuntang kotse, hindi ko alam. He was touching me, he was kissing me. Akala ko hanggang doon lang, nagkaroon na ng pilitan. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari kasi I was 15. Nung isip ko na siya, I was 19, na I was raped.
Inilihim niya sa kanyang ina ang karahasang nangyari para hindi na ito mag-alala pa sa kanya. Doon na po ako natutong magrebelde. Hindi po sa mga magulang ko, but sa sarili ko. Natuto na ako mag-smoke, natuto na akong uminom, natuto na rin ako makipag-boyfriend. Hanggang sa dumating ang araw na babago sa kanyang buhay. Yung ate ko, madalas siya magpadala sa akin ng tape na ang laman po nun ay mga testimony po ng mga tao. Narinig ko po yung He will carry you. Tapos yung Matthew 11:28, come to me all of you who are heavily laden and take my yoke, sabi niya, and my yoke is so easy, sabi niya gano'n, and it will give you rest. Doon ko nasabing, pagod ako doon sa ginagawa ko, Lord, gusto ko yung kapahingahan, yung rest. Doon ako umiiyak. So habang nananalangin yun, sumusunod ako. Naging aktibo siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanyang mga katrabaho. Subalit, isang bagay ang bumabagabag sa kanyang isip. You cannot serve two masters. Naglalasingan kayo, tapos magba-Bible study kayo. I'm lying. O dahil nagigilty ako sa Lord, everything I'm doing to the Lord, in-stop ko lahat yun. Nakapag-asawa si Liza ng isang Hapon kung saan sila ay nagkaroon ng isang anak. Subalit, You pay me! You pay me! You pay me or I will kill you! No, you can't do that. I'm your wife! You know, this is just so early! Nag-divorce din po kami kasi di ko nakaya yung ugali ng husband ko. Na mapagbilang siya ng lahat ng ginagastos niya, hindi siya nag-workout. nagtangka siyang magpakamatay, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan kaya naman naisipan niyang tawagan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Pagkakausap ko sa kanila, parang naglilipa na silang yung mga pamangkin ko, yung bayaw ko, yung mami ko, nag-aagawan sila sa phone. At ang sinasabi lang nila, "We miss you, tita, we love you, come home." Papakilala namin sa iyo ang Diyos. That is my first time that I ever heard that. Umuwi siya sa Pilipinas at muling nakatagpo ang Panginoon nang siya ay dumalo sa isang Encounter God Retreat. Yun po yung turning point na naranasan ko. God is real, na God is true, na si Lord pala, hindi siya sinungaling, na totoo pala yung sinasabi nilang buhay si Kristo. Doon ko naranasan lahat-lahat yung miracle ng Diyos. The moment na naramdaman ko yung acceptance muli ni Lord, na niyakap niya ako, doon ko naranasan yung hinugot lahat ni Lord, yung hatred, yung loneliness, yung rebellion, yung hurt sa aking buhay. That's the moment I surrender my life. Napatawad niya ang kanyang ama at sinunod ang payo nito na bumalik sa Japan para ipagpatuloy ang paghahanap buhay. At sa pagkakataong ito, nakakilala siya ng mga kapatiran sa pananampalataya at sama-sama silang lumago sa Panginoon. Napangasawa niya rin ang kanyang matalik na kaibigan na isang Hapon at nabiyayaan ng mga anak. Kung dati siya ay isang entertainer, ngayon siya naman ay nagpapagamit sa Panginoon bilang isang Pinoy preacher sa bansang Japan. Yung pong pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon, wala pong kaparis yun. Now, I found Jesus again in my life. I found my purpose dito sa Japan. Ibinabahagi niya ang salita ng Diyos sa mga kabataang Hapon at maging sa mga kapwa niyang OFW. Patuloy din niyang ipinapamalas ang kanyang talento sa pag-awit, pero ngayon, ito ay ginagamit niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Thank you, Liza, for sharing your story. Truly, God can turn what the devil planned for evil into something good. The Apostle Paul reminds us in 2 Corinthians 13:11, "Finally, brothers and sisters, rejoice, strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you." Amen. Join us again next week for another encouraging and inspiring show that will surely bless you. God bless you.